serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, positibo ang tugon ng mga bansa sa European Union o EU kaugnay ng panghihikayat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Department of Trade and Industry Philippines o DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, pumasok na ang EU sa pamumuhunan matapos magdeklara ang Pangulo na open for business na ang bansa. Sinabi ni Rodolfo na bagamat hindi naging pulido noong mga nakaraan ang naging relasyon sa pagitan ng EU at ng Pilipinas sa ilang kadahilanan, na ibaan niya ang sitwasyon nang makita ng EU ang reforma sa polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Isa ang Germany sa EU na naiulat na naglagak ng malaking foreign investment sa bansa na may kinalaman sa renewable energy projects. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagpapasok si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng 427 bilyong piso na foreign investment mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Ayon kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, mas mataas ito na 102% kumpara noong isang taon. Bukod pa ito sa 131 bilyong piso na investment sa Philippine Economic Zone Authority na inaprubahan mula Enero hanggang Oktubre nitong taon, mas mataas ng 232.45% kumpara noong isang taon. Natutuwa ho tayo at nasabi natin sa kanya na yung kanyang mga presidential visits have been resulting to actual investment registrations and approvals doon sa ating mga investment promotion agencies. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Yan po si DTI Board of Investments Undersecretary Seferino Rodolfo.
Bukod sa bilyon-bilyong pamumuhunan mula sa mga foreign investor, naiuwi rin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Pilipinas ang tiwala at kumpiyansa ng mga bansang kasapi sa European Union o EU. Ayon kay DTI Board of Investments Undersecretary Seferino Rodolfo, nagsimula ng mamuhunan ang mga bansang kasapi ng European Union sa Pilipinas. Dagdag ni Rodolfo, isa sa pinaka-nakahikayat sa mga foreign investor ang pagreforma sa polisiyang administrasyong Marcos. In the past, makikita natin, di ba, hindi naman tayo naging darling of EU countries, no, because of some reasons. Di ba? Pero ngayon nakikita natin that when the President has said we're open for business, tsaka nakikita naman nila yung mga policy reforms dito sa Pilipinas, pumapasok po sila. Si DTI Board of Investments Undersecretary Seferino Rodolfo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Palalakasin pa ng gobyerno ang kapasidad ng Philippine Coast Guard para matugunan ang mga hamon sa West Philippine Sea at iba pa nitong operasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., bibili ang gobyerno ng makabagong kagamitan at magsasagawa ng mga pagsasanay para sa mga tauhan nito. Ito ang inihayag ng Pangulo nang inspeksyonin ang BRP Malabrigo, ang barkong binomba ng tubig ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na kailangang dagdagan pa ang kapasidad ng PCG upang lalo pang maproteksyonan ang teritoryo ng Pilipinas. We are continuing with the upgrading of the equipment and the training and the capabilities of all our people, especially the Coast Guard, not only because they are on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents, when it comes to even disaster assistance. Marami silang ginagawa. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kahusayan ng Philippine Coast Guard o PCG sa paggiit sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito, paglaban sa smuggling at pagbibigay proteksyon sa marine environment at mga mangingisda. Ayon sa Pangulo, ang kanilang integridad, disiplina at kahusayan sa tungkulin ay nag-ambag para sa mas malakas, mas mapayapa at mas matibay na Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na malaki ang gampanin ng PCG sa patuloy na pagsusulong ng Pilipinas sa pagprotekta nito sa soberanya at karapatan ng bansa. The Philippine Coast Guard remains steadfast in assuming a pivotal role in our continued promotion and protection of our country's sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, and in being at the forefront of our efforts to ensure that our fishers and their fishing rights are respected and recognized throughout our vast maritime area. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Air Force o PAF nagpasalamat sa pamahalaan at Department of National Defense o DND sa pagkakaroon ng mga bagong eroplano. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, inaasahan ng Philippine Air Force ang pag-angat ng kapabilidad nito dulot ng mga bagong transport plane. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Malugod na tinanggap ng Philippine Air Force ang pag-issue ng Department of National Defense o DND ng Notice to Proceed sa pagkuha ng 3 bagong C-130J-30 Super Hercules transport aircraft. Sa isang statement na inilabas ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, nagpasalamat ang Philippine Air Force sa pambansang pamahalaan at Department of National Defense sa pagtuloy ng pagbili ng mga naturang eroplano. Ayon kay Castillo, inaasahan ng Philippine Air Force ang pag-angat ng kanilang kapabilidad dulot ng mga bagong transport plane. Malaking tulungan niya ang mga bagong
bagong eroplano sa airlift capability ng Philippine Air Force na pangsuporta sa mga operasyon ng militar kabilang ang relief operation sa panahon ng kalamidad. Unang inanunsyo ng DND na nakatakdang i-deliver ng American Aerospace Company Lockheed Martin ang 3 eroplano sa July 2026, October 2026 at January 2027. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police o PNP ang Israeli community sa Pilipinas. Ito'y bahagi ng pagbabantay sa posibleng spillover sa bansa ng nagpapatuloy na gulo sa Israel. Pero pagtitiyak ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., wala silang namomonitor na mga sympathizer na posibleng magsamantala sa sitwasyon. Una rito, naghigpit na rin ang Jewish community sa Pilipinas kung saan bawal papasukin sa mga synagogue ang mga hindi Hudyo at nagbibigay din ng pass sa mga miyembro bilang bahagi ng pag-iingat. Kasunod nito, sinabi ni Acorda na mahigpit ang pakikipagtulungan ng PNP sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas upang protektahan ang kanilang pamayanan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinuri ng Israel Defense Forces o IDF ang mga Pilipino dahil sa katatagan at lakas sa gitna ng pagsubok sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Ayon kay IDF Major Libby Vice, tulad ng mga Israeli, nasaksihan niya ang tibay ng loob ng mga Pilipino noong mangyari ang bagyong Yolanda. Ito ang naging pahayag ni Vice kaugnay sa kondisyon ng mga Pilipino sa Israel sa kasagsagan ng pakikipaglaban nito sa grupong Hamas. Anya, lahat ng mga mamamayan sa Israel, kabilang ang mga Pilipino at iba pang banyaga, ay puno ng kalungkutan, takot at paghihinagpis. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Naranasang cybersecurity attacks ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan pinaiimbestigahan sa Kamara. Kaugnay nito, partikular na pinakikilos ang House Committee on Information and Communications Technology upang alamin ang lawak ng banta o vulnerability sa data privacy at cybersecurity ng government agencies. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinagkakasa ng isang investigation in aid of legislation ni na 40s Party List Representative JC Abalos at Minority Leader Marcelino Libanan ng Kamara para siyasatin ang magkakasunod na cyber attacks sa websites ng iba't ibang ahensya na pamahalaan kasama na ang Kamara. Sa kanyang House Resolution 1392, partikular na pinakikilos ang House Committee on Information and Communications Technology upang alamin ang lawak ng banta o vulnerability ng data privacy at cybersecurity ng government agencies. Halimbawa nito ang PhilHealth, Philippine Statistics Authority at House of Representatives. Paalala ni Abalos na salig sa Konstitusyon at Data Privacy Act ay may right to privacy ang isang individual. Ngunit dahil sa naturang cyber attacks ay posibleng nakompromiso ang mga impormasyon nito. Layon din ang investigasyon na makapaglatag ng solusyon at hakbang upang maiwasan na ang cybersecurity attacks. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Maari nang makagawa ang Land Transportation Office o LTO ng nasa 1 milyong plaka kada buwan. Ayon sa LTO, mayroon ng 8 makina na gumagana sa planta nito para mapabilis ang produksyon ng plaka. Regular din anya na nagsasagawa ng inspeksyon si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa stamping plant upang masiguro na walang aberya at patuloy ang pagtugon sa backlog sa vehicle at motorcycle plates. Dahil itinaas na ang production rate, inaasahan ng LTO na matatapos na ang 80,000 backlog nito sa motor vehicles license plates bago matapos ang Nobyembre. Ayon pa kay Mendoza, inaasahang magkakaroon na rin ng sapat na plaka para sa mga bagong bili na mga sasakyang hindi na maghihintay ng matagal ang mga may-ari nito. Inatasan na rin ito ang lahat ng district offices at mga regional director para agad na asikasuhin ang pangangailangan sa motor vehicle plates.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 7 baybayin sa bansa, positibo pa rin sa red tide. Kaugnay nito, patuloy pa rin pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang publiko sa pagkain ng mga shellfish na makukuha sa nasabing 7 baybayin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Patuloy na pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang publiko sa pagkain ng mga shellfish na makukuha sa 7 baybayin na positibo pa rin sa red tide toxin. Ayon sa BFAR, kabilang sa mga apektado nito ang Sapian Bay, ang karagatan ng Pilar sa President Roxas sa Capiz, coastal waters ng Gigantes Islands, karagatan ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, at ang Tumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur. Sa kabila nito, ligtas naman kumain ng mga isda, pusit, hipon at manguhuli o nagmula sa naturang karagatan basta't mauhugasan at maluluto itong mabuti. Samantala, kinumpirma naman ng BFAR na ligtas na rin sa red tide ang karagatan ng Panay sa Capiz. Ito si Mera Anabastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nasa kote sa ikinasang operasyon sa isang hotel sa Makati nitong linggo ng Criminal Investigation and Detection Group NCR, katuwang ang Securities and Exchange Commission at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang 12 Pilipino at 8 dayuhan na sangkot sa umano'y investment scam. Nag-ugat ang operasyon makaraang magpasaklolo sa pulisya ang Enforcement and Investor Protection ng Department ng Securities and Exchange Commission dahil sa umano'y pagkakasangkot ng nasabing kumpanya sa investment fraud. Sa nasabing operasyon, na-recover sa hotel ang investment money at isang USB na naglalaman ng PowerPoint presentation ng hindi lisensyadong kumpanya. Ang mga naaresto ng suspect ay dinala na sa CIDG-NCR at nahaharap sa paglabag sa RA 8799 o Securities Regulation Code at RA 11765, Financial Products and Services Consumer Protection Act. Kasunod nito, muling nagpaalala ang CIDG sa publiko na huwag agad maniwala sa mga alok na too good to be true o masyadong maganda ang sinasabi tungkol sa produkto o serbisyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Multisectoral Peace Assembly para sa 2023 BSKE, pinangunahan ng PNP Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Nanggawa na sa Kaya Multisectoral Peace Assembly sa Pangasinan Police Provincial Office
Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo ngayon sa Bontoc. Bahagyang bumaba ang presyo ng bigas sa lokal na merkado sa Bontoc, Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Basit ti bimabaan ti presyo ti bagas dito'y Bontoc. Sigon kani Dominga na Fartek, rice retailer iti munisipyo, titunggal 25 kilo a sako ti special rice ket gat-gatangan da iti presyo manipod 1,280 ingana 1,180 pesos. Manipod iti dati a presyo daytoy a 1,300 pesos ag pangato. Kinunamat ni Michelle Colbongan, makinbagi iti MRC Trading and Merchandise dito'y poblasyon Bontoc. Bimabati presyo ti lako da abagas iti 50 pesos tunggal 25 kilos kada sako. Ti presyo mo ti lako da nga special rice a half kavan ket manipod 1,200 ingana 1,300 pesos depende iti klase. Sakbay ti Bagyo Egay ti dati a presyo ti half kavan a bagas ditoy ket 900 pesos ingana 1,100 pesos. Dagiti may laklako ditoy Bontoc ket special rice iti presyo a 50 ingana 60 pesos kada kilo. May isang rason dagiti retailer no apay abasit ti bimabaan ti presyo ti bagas ket gapo iti gastos da iti transportasyon ti produkto nga agapo pay sa Jai Nueva Vizcaya. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Tabuk City Cooperative Office naging Gawad Parangal Awardee. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Nabigbig ti syudad nga Tabuk iti commitment na ito nga tumulong kadagiti kooperatiba. Pabaan da ito iti panakaipaay ti Gawad Parangal Award manipod Cooperative Development Authority o CDA iti City Cooperative Enterprise and Development Office. Mismo nga inawat ni CCED Officer Karen Wera iti pamadayaw idinapan nga lawas sa Philippine Convention Center, Quezon City. Ti award kat maipapaay kadagiti lokal a gobyerno, partikular iti kooperatiba, iti nasayat nga programa dito may panggap ti financial support, livelihood assistance, trainings ken panakaipatugaw iti Cooperative Development Officer. Ti syudad nga Tabuk at may isa kadagiti pito nga component cities and municipalities nationwide nga naikan iti award iti daytoy a kategorya. May kadwan nga nakaawat ti City LGU iti kastoy nga award. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin nagipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Modernization program sa transport system, suportado ng mga tsuper sa Lucena City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Sinusuportahan ng drivers at operators sa Lucena City ang modernization program sa transport system ayon kay Lucena City Transport Services Cooperative Interim President Freddy Bravo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, sinabi niyang bukas ang isipan ng kapwa niyang jeepney drivers at operators sa pagdating ng modern units sa unang quarter ng 2024. Lampas 700 ang aprobadong modern jeepneys na ibababa sa Lucena at sa initial na implementasyon nito ay 25% o lampas 170 units muna ang papasada. Ayon kay Ginoong Bravo, sa ngayon ay mainit pa ang talakayan sa pagitan ng City Planning Division at Tricycle Operators and Drivers Association o TODA dahil sa panukalang hindi na maaaring pumasada sa national roads ang mga ito kapag dumating na ang modern jeepneys. Ito aniya ay upang maiwasan ang matinding siksikan sa kalsada. Sinabi pa ni Ginoong Bravo na ang mga tricycle ay papasada na lang sa minor roads o sa mga sulok na bahagi ng lungsod na sila namang maghahatid ng pasahero sa main roads. Sambutan o palitan lamang ng pasahero ang magiging sistema. Sa kabila nito, patuloy naman ang pakikipagdialogo ng City Planning sa TODA upang masolusyonan ang issue. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. 19,000 na Palawenyo at mga katutubo na bigyan ng tulong ng AFP-PAF at GoShare sa isinagawang outreach program sa Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Sobra sa 19,000 nga Palawenyo katabid ang mga katutubong Palawan igtaot bato. Ing tawan iyang kaayadan iyang sarisaring tabang alin sa all-in-one bayanihan nga sa dadiing bubuati ang outreach program iyang Armed Forces of the Philippines o AFP. Katabid sa resibi nga perserbisyo ay ang kasimanwa sa lugar nga dato ang libre nga consultation medical para sa makabatan, malami ag agarbiridis, konsultasyon ig operasyon sa mata, turi ig ipapang minor na operasyon o surgeries, dermatology ig dental, pagabuti ig ipin ig libre nga pagtupi. Ari sibira ay ang mga katutubong Palawan ig taot bato ay ang mga bulong ig vitamin, water filters ig delata ig gatas. Nagtawanda ay ang darwa ka truck nga silid ay ang rambong sapatos ig chinelas alin sa Natasha ig iba pang national ig lokal na sponsors ing tanaw ang AFP ig GoShare. Sa anang mensahe agpasalamat si Brigadier General Eric Siscarcia, Wing Commander iyang TOWE sa tanan nga organisasyon ig individual nga nagtarabang sa nako na all-in-one bayanihan program sa pasimuno da ang Tactical Operations Group o TOG-7 iyang Philippine Air Force o PAF. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Business Continuity Management Training para sa mga kooperatiba isinagawa sa lalawigan ng Northern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilang puson nga igintumara kakulop Oktubre 17 ang Business Continuity Management Training sa Sumoroy Hall, Provincial Capital, Katarman, Northern Samar. Ini iginbuhat sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar, pinaagi sa kolaborasyon sa Provincial Cooperative and Community Affairs ng Cooperative Development Authority o CDA. Ginatenderan ini sa mga kooperatiba tikang sa probinsya sa Northern Samar ng Municipal Cooperative Officers. Gintitinguwa sa aktibidad nga buligan ang mga kooperatiba makaghimo sa business community plan para mabaton ang nga tanan nga mga risgo subay sa ilarom sa Republic Act No. 11364 o ang Cooperative Development Authority Charter of 2019. Ang business continuity plan nagpoprotekta sa mga empleyado, makuhan pagtapon sa mga miyembro o kliyente nga na-administrar ang economic losses sa kooperatiba. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat kay Suzette mula dyan sa Calbayog. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Provincial Kapatid Mentor ME, KMME Summit, nakatakdang o Provincial Kapatid Mentor Me o KMME Summit, nakatakdang ganapin sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatagdang ipaigayon sa Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur ang ikatulong hugna sa Provincial Kapatid Mentor Me o KMMA Summit sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag. Gibutyag ni Bema Vasquez, hepe sa Small and Medium Enterprise o SME Development Division sa Mangbuhatan nga nakatakda kining ipahigayon karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 20, 2023. Sumala pa nga pagtambungan kini sa tanang migraduar sa Kapatid Mentor Me o KMMA program nga gikan dinhi sa probinsya. Sigun niini nga mokabat na sa 142 graduates ang gikan dinhi sa probinsya sukad gisugdan ang maong programa niadtong tuig 2017. Nasa Iran nga among programa usa ka mentorship and coaching program alang sa pagtudlo sa mga gagmay nga mga negosyante diha sa saktong pagpadagan sa ilang mga negosyo. Subay niini, ipaigay ng maong summit dito sa lungsod sa Caguait, Surigao del Sur.
Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Holo. COMELEC Holo nagsagawa ng candidates briefing upang maipabatid sa mga kandidato ang mga alituntunin kaugnay sa BSKE. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Lilay hambuk-hambuok kay Acting Municipal Election Officer Sharif Ututadom sina COMELEC Holo in maatulan sara sina COMELEC ang minasubay di lang galon si mga kandidato at magdarakan para barangay iman sangguniang kabataan eleksyon hapit sa katuan simulan ini Oktober tahon 2022. Ha presentation ni Ututalom happy on candidates briefing sin kahapon Hasulo State College Culture and Arts Center betahay ni harap si mga kandidato i mga paldusahan makajirihi agso kanila apabila nila lianggal i mga atulan amin nakalimpal ha omnibus election code sin COMELEC hambok na dunhay ni in pagpamiboto. Pihati niya ra isang mariyaw i mga ini tungod patibo og committee sina COMELEC hakaagi sin resolution number 10946 amin committee on kontrabigay amin umurol iman na agsuan si mga reklamo ha mga kandidato amin lumanggal sinsara sinasabot opis. Daing HRP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Unahin natin ang ating business news at narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nakikipag-usap ngayon ang Royal Norwegian Embassy sa Manila sa mga stakeholders sa Pilipinas at sa Norway para matulungan ito sa paghahanda ng mga manggagawang pupuno sa mga offshore wind energy projects sa hinaharap. Sa panayam ng Philippine News Agency, sinabi ni Norwegian Ambassador to the Philippines, Christopher Lester, na ang kanilang embahada ay nagsimula ng makipagdialogo sa Norwegian Training Center o NTC dito sa Manila at sa Norwegian Ship Owners Association o NSA sa Oslo para sa pagbibigay ng kaukulang training sa mga Pilipino, gayon na rin sa kasanayan ng mga seafarer na magagamit sa offshore wind projects sa bansa. Binigyan din ng embahador ang kagandahan ng nasabing setup, partikular sa pagkukumbay ng mga sektor ng enerhiya at maritima, lalo't maraming na ipoproduce na seafarers, engineers at electricians ang Pilipinas. Umaasaan niya siyang maisasakatuparan ng nasabing hakbang upang maging posible ang pagkakaroon ng dagdag na manggagawa sa offshore wind sa Pilipinas. Bago ito, nauna nang sinabi ni Wind Energy Developers Association of the Philippines, Jose Idelbrando Ambrosio, na ang sektor ay mangangailangan ng nasa 280 hanggang sa 2,800 manggagawa para sa inisyal na installations ng offshore wind projects sa Pilipinas na inaasa ang aarangkada mula 5 hanggang 7 taon. Mula rito, inaasahan na ang pangangailangan sa mga manggagawa sa offshore wind energy projects ay madaragdagan pa ng 900 kada taon patungong 9,800 sa 2040. Ani Ambrosio, maaaring punan ng Filipino seafarers ang nasabing workforce demand sa mga darating na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, palalakasin pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga hakbang nito kontra sa mga ipinagbabawal na tobacco trade sa bansa. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., base sa ilang pag-aaral ay nasa 0.39% ang nawawala sa gross domestic product ng Pilipinas nang dahil sa illicit tobacco tradings. Katumbasan niya ito ng lampas 30 bilyong pisong lugi sa revenue collections na maaari sanang magamit sa mga proyektong bahay, paggawa ng mga silid-aralan at mga ospital. Upang masawata ang illicit tobacco trade sa bansa, sinabi nito na patuloy ang kanilang ahensya sa pagsasagawa ng mga raid laban sa mga individual o business entities na sangkot dito, gayon na rin sa pagpapakalat ng revenue issuances na nagmabandato ng mga paghihigpit ng mga regulasyon at pagmamonitor ng pagmamanufacture, importasyon at pagbibenta ng tobacco products sa bansa. Sa kabila ng patuloy na pagpapatupad ng mga nasabing hakbang, binigyang diin ni Lumagi na kailangan pang patatagin ng bansa ang border defenses nito nang sa gayon ay makontrol ang illegal na trading ng sigarilyo. Idinagdag din nito ang epektibong intelligence work at interagency coordination ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa kolaboratibo at mahigpit na operasyon kontra sa pagpupuslit ng mga sigarilyo sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbigay ng project proposal sa National Development Company o NDC ng Department of Trade and Industry ang isang vaccine manufacturer at isang gamma irrigation facility para sa posibleng pamumuhunan ng mga ito sa bansa. Sa panayam ng state-run Philippine News Agency kay NDC General Manager Anton Mauricio, sinabi ng opisyal na kasalukuyan ng nire-review ng kanilang board ang dalawang proposals. Ani Mauricio, plano ng nasabing vaccine company na magtayo ng pasilidad na tututok sa pagmanufacture ng mga bakuna para sa mga hayop na maaari anyang makatulong sa pagsugpo ng bansa sa mga animal disease gaya ng African swine fever, bird flu at iba pa. Hindi muna nito pinangalanan ang kumpanya na kung maaprobahan ang proposal ay magiging ikalawang vaccine manufacture plant sa bansa. Samantala, nakasalang din sa kanilang review ang proposal ng isang gamma irrigation facility na tumututok sa pag-isterilisa ng mga pagkain. Ayon kay Mauricio, malaki ang maitutulong ng pasilidad para matap ang iba pang markets gaya ng Australia na nagre-require ng gamma irrigation seals. Sakaling maaprobahan, ito na ang magiging ikalawang irrigation facility ng bansa bukod sa nag-iisang pasilidad na pagmamayari at pinagagana ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Banyano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Muli nang aarangkada ang PBA Season 48 sa linggo, 5 ng Nobyembre, kung saan magtatapat ang TNT at Magnolia Chicken Templados sa Commissioner's Cup na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Bago ang laban na magsisimula ng alas 7 ng gabi, mamimigay muna ang PBA ng mga individual awards sa pamamagitan ng 47th Season Leo Awards bago ang formal na pagbubukas ng torneo. Makakaharap ng defending champion Barangay Ginebra ang Magnolia sa Nobyembre 19 sa Big Dome para markahan ang unang Manila Clasico ng season. Kakalabanin din ng Bataan ni Team Cone ang TNT sa araw ng Pasko pagkatapos ang laban ng San Miguel at Phoenix Super LPG. Ito ang unang taon kung saan hindi gaganapin ang Philippine Cup dahil sa pagkawala ng Bay Area Dragons na na-dissolve dahil sa conflict of interest. Pangungunahan naman ng Tropang Giga
ni balik import Ronde Hollis Jefferson na kakagaling lamang sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China kung saan siya naglaro para sa Jordan. Pinangunahan ng 28 anyos na si Hollis Jefferson ang Jordan sa silver medal sa likuran ng Gilas, Pilipinas na pinangunahan naman ni Justin Brownlee. Makakatapat ni Hollis Jefferson si Tyler Bay na import ng Magnolia at may reputasyon na isang magaling na defensive player. Subalit hindi magiging madali para sa TNT ang laro dahil hindi pa rin makakapaglaro sina Justin Chua at Poy Eram na kasalukuyang nagpapagaling pagkatapos ang kanilang surgery. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumalik sa winning column ang Jose Rizal University sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament kung saan tinalo nila ang Lyceum of the Philippines University Pirates. Masaklap ang pagkatalo ng Lyceum kung saan natalo sila ng 1 puntos lamang 87-88 sa double overtime laban sa Heavy Bombers na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Pinangunahan ni Joshua Giab ang JRU at nakuha din ang Player of the Game honor pagkatapos gumawa ng 18 puntos, 8 rebounds at 1 assist para tulungan ang kanyang koponan na mapaganda ang kanilang record sa 5-3. Nakakuha ng tulong si Giab kina Agem Miranda at Marvin Dionisio na kapwa nakapag-ambag ng tig 14 na puntos. Nasayang naman ang 24 na puntos ni Enoch Valdez sa panig ng Pirates, pati na rin ang double-double ni John Bravo na 20 puntos at 10 rebounds. Bumagsak sa 6-3 ang kartada ng Lyceum kung saan natalo sila ng 3 sunod-sunod na laban pagkatapos ang magandang panimula na 6 na magkakasunod na panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ginulat ng Akari Chargers ang F2 Logistics Cargo Movers kung saan inabot ito ng 5 sets, 21-25, 25-20, 27-25, 19-25 at 15-8 sa pagpapatuloy ng Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Naging solido ang debut ni Fifi Sharma sa una niyang professional league kung saan nakagawa ito ng 13 puntos kasama na ang 5 blocks at 1 service ace. Sa inaasahan, malaki ang naiambag ni Dindin Manabat at Faith Nisperos para sa Chargers kung saan nakalikom sila ng 19 at 18 puntos ayon sa pagkakasunod na sinapawan ang 26 na puntos na nagawa ni Ivy Lacsina para sa Cargo Movers. Dahil sa kakulangan sa mga batikang players, tanging si Lacsina at Milo Pablo lamang ang nakascore ng double digits para sa F2 sa larong inabot ng 2 oras at 33 minuto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong Chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. At yun na nga, 10 ang official entries sa Metro Manila Film Festival para sa taong ito.
6 na pelikula ang napili nila sa 30 finished films na nag-submit para sana sa additional 4 movies. Magic 8 ang traditional na kasali sa taunang film festival na this year ay nasa 49th year na. Kaya't 10 pelikula ang mapapanood sa mga sinehan simula sa Pasko. Sadly, laglag sa listahan ang pelikula ni Nora Honor, Maricel Soriano, Nadine Lustre, na Shake, Rattle and Roll at iba pa. Pinangunahan ni MMFF Selection Committee Head Jessie Ejercito, MMFF Chair Romando Artes, Attorney Rochelle Ona, and MMFF Spokesperson Noel Ferrer ang naganap na announcement ng 6 na pelikula na bumuo sa Magic 10 base sa mga sumusunod na criteria: Artistic Excellence 40%, Commercial Appeal 40%, Filipino Cultural Values 10% at Global Appeal na 10% rin. Aminado silang madugo ang naging screening at deliberation. Quote and quote, meron kaming mga score sheet talaga at ibang klase ang Manila Film Festival kasi merong category ng commercial, artistic at merong nagkakaroon ng genre na maraming drama So talaga siguro yung pumasok na horror, drama ngayon kung sinong highest doon, limited, hindi yung basta may quality lang bibigay na. May limitations din Bawal din ang artista sa 2 pelikula yung lead actor. Yan ang pahayag ni Mr. Ejercito sa mga nagtanong kung bakit hindi nakapasok halimbawa ang pelikula ni Nora at Maricel na inasahan pa naman ng ibang mabubuhay ang tapatan ng mga veteran star. Sa case raw ni Ding Dong Dantes ng Rewind at Piolo Pascual ng Malyari, isa lang doon ang pinagbibidahan nila at special participation sina Ding Dong sa pelikulang Firefly at Piolo naman sa pelikulang Gomburza. Anyway, kabilang sa mga kumumpleto sa 10 official entries ang mga pelikulang When I Met You in Tokyo, Firefly, Gomburza, Becky and Badet, Malyari and Broken Heart Strip. Nananang napili ang top 4 na Kampon, Penduko, Rewind, and Family of Two. Starring sa When I Met You in Tokyo sina Vilma Santos, Christopher De Leon, Tirso Cruz III with Darren Espanto and Cassie Legaspi, directed by Rado Peru, Christopher and Romel Penesa. Ang Firefly naman ay pinagbibidahan ni Alessandra De Rossi at introducing Kapuso child actor Yuen Micael. Ayan. Ang Gomburza naman ay pinagbibidahan ni Dante Rivero, Cedric Juan and Enchong D with Piolo Pascual, directed by Pepe Diokno. Ang Becky and Badet ay pelikula naman ni Eugene Domingo and Pokwang sa direksyon ni June Robles Lana. Starring Piolo Pascual, Janela Salvador, Elise Hoson and Gloria Diaz, directed by Derek Cabrido. Ang pelikulang Malyari at ang Broken Heart Strip ay starring naman sina Christian Bables and TJ Marquez, directed by Lemuel Lorca. Nauna sa official entry sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind, directed by May Cruz Alviar. Family of Two na ang title ng pinagbibidahang pelikula ni Sharon Cuneta at Alden Richards sa direksyon ni Noel Naval. Sina Derek Ramsey naman at Beauty Gonzalez ang starring sa Kampon ni Derek King Palisok. At ang Penduko ay syempre pinagbibidahan ni Mateo Gudicelli at Kylie Versosa sa ilalim ng direksyon ni Jason Paul Laksamana. Aabot daw sa 800 theaters ang pagpapalabasan ng 10 official entries at equal ang number of theaters. Sabi nga ni Chair Artes, quote and quote, equal number of theaters po kasi iraraffle naman po yan natin to make sure na equal yung sinahan na paglalabasan. Bukod sa first time na may 10 entries sa MMFF, magkakaroon din ito ng version sa Hollywood. Quote and unquote, ito po yung mag-o-open ng door sa ating movie industry na makapag-penetrate sa Hollywood. Anyway, dapat po kausap po namin yung team sa US na kapartner po natin
kung ang napili po na ilagay sa Oscars ay about us but not about us, dapat po gagastusan namin. Unfortunately, hindi po siya napili. Wala naman po kaming hand doon. So again, this will lead open the door for Filipino movies. Maganda po yung partnership namin sa MMFF at hopefully, eventually, ma-break po natin yung barriers at magkaroon po tayo ng nominee sa Oscars. Yan ang dagdag pa ni Attorney Artes at nabanggit din yang may sariling awards night doon. Samantala, umapaw ang pagmamahal kina Jody Santa Maria, Richard Yap, Gabby Garcia at Joshua Garcia sa set ng Unbreak My Heart kung saan inaabangan na ang nalalapit na finale ng kumbaga ay makasaysayang teleserye ng GMA Network at ABS-CBN Corporation. Gabi-gabi ngang tinututukan ng mga manonood ang makapigil hiningang mga revelasyon sa serye kung saan todo papuri ang netizen sa buong cast. Partikular na rito ang tinatagong madilim na nakaraan ni Renz na ginagampanan ni Joshua, ang hinanakit na daladala ng mag-inang Rose na ginagampanan ni Jody at Alex na ginagampanan naman ni Gabby at ang hirap na pinagdadaanan ni Matt na ginagampanan naman ni Richard para lang maprotektahan ang mga mahal nila sa buhay. Sa ginanap na media conference, ibinahagi ng mga bida ng serye ang kanilang unbreakable moments sa set at ang taos-puso nilang pasasalamat na naging parte sila ng unang co-production series ng GMA at ABS-CBN. Sabi nga ni Jody, quote-unquote, it's really the relationships na na-forge habang nagtatrabaho. Also, yung camaraderie ng mga tao. Para naman kay Richard, quote-unquote, yung confrontation scenes with Rose kasi, this is really something new for both of us. Alam nyo naman, most of our shows before, puro pa-tweetums, pa-cute, but this time, it was really something different. Ayon naman kay Joshua, bukod sa off-cam bonding, marami rin silang aral na napulot sa isa't isa tuwing eksena sila. Sabi nga ng aktor, quote-unquote, yung bonding bilang magkaibigan, bilang co-actors na madadala pa namin sa mga susunod na naming project. Malalim din yung pinagsamahan namin. Pagbabahagi naman ni Gabby, quote-unquote, yung bond na nabuo ng lahat-lahat, yung production, the staff, the crew, the cast members, priceless yun, hindi mo siya mapupulot kahit saan. Nauna nang ang binanggit ni Miss Annette Gozon Valdez na una lang Unbreak My Heart sa maraming nakaplanong collab ng GMA at ABS-CBN. Sabi nga ni Madam Annette, quote-unquote, wala pang cast in stone but we're hoping na meron pang collaborations. Sana next year, sana may movie, diba? Pati movies nakagawa na. So, nag-start na rin kami mag-usap. So, let's see. At sa pagtatapos ng ating segmento, nakaligtas pala sa isang car accident ang former TGIS actress na si Kim De Los Santos. Hindi biro ang aksidente dahil nabangga ng isang 18-wheeler truck ang kanyang sasakyan. Ipinakita niya ang natamong damages ng kanyang kotse sa social media. Babuti na lamang at ligtas siya at may konting masakit lamang sa kanya pero nagka-trauma raw siya sa nangyaring aksidente. Ibinahagi niya ang nangyari sa pamagitan ng kanyang social media post na, quote-unquote, I can honestly say that God is good all the time. My third car accident in Houston, Texas. An 18-wheeler truck did this. I'm safe. A few pains here and there plus trauma of the event but I'm still grateful. Malaki raw talaga ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa kanyang pagkakaligtas. Dagdag niya, quote-unquote, God, you are truly amazing. I'm still safe. Blessed Sunday, everyone. Marami namang tagahanga ang nagalala sa kanya at nagdarasal ng mabilis niyang paggaling. At kung ating pong matatandaan, hindi na aktibo si Kim sa kanyang showbiz career. Natapos naman niya ang kanyang Masters in Science of Nursing makaraang taon o noong nakaraang taon at matagal na siyang naninirahan sa Estados Unidos. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At bago tayo magpaalam, muli iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating business news. Kay Erwin Peñano sa ating sports news, kay Leo Magpayo, at sa ating mga kasamahan na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, at sa ating executive producer ngayon, si Stephanie Vicente, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan,